Welcome back po mga kabarangay. Maraming salamat sa pagpatuloy ninyong pag-uunlak at pagsubaybay sa aming pong munting programa na kayo po ang nagpalaki. Attorney Boom, it is safe to say na siguro nga 2026 na nga po to. No? Ngayon ang tanong, 2026 na po magaganap ang BSKE, regardless kung constitutional o unconstitutional. Pero ano man sa dalawa, bago po magkaroon ng barangay and SK elections, dapat po meron po tayong tinatawag na calendar of activities. Ayun po yung filing, naandun po yung election period, naandun yung mga gun ban, naandun po yung 10-day campaign. Let's say na halimbawa November 2 nga, dapat 3 months prior magkakaroon po ng calendar of activities ang COMELEC. Yes po, actually, we're even doing beyond that kasi last election po, 4 months before the election po, December pala, meron na kaming calendar of activities para po ma-appraise din po yung ating mga aspirants and even yung ating publiko sa magiging schedule po ng gun ban, yung mga illegal activities, mga prohibited activities, at saka at the same time, ang pinakamahalaga po dyan yung campaigning. Kung matatandaan po natin, nung 2023 barangay and SK elections, pinaigting po namin yung kampanya against premature campaigning at saka vote buying. Marami nagtatanong, bakit ang higpit namin sa barangay, pero bakit sa national and local hindi ganun kahigpit? And I think I already answered that here sa ating programa na iba po ang treatment kasi pag manual at saka automated. Yun po ay alinsunod po sa decision po ng Korte Suprema. Kaya kung sa barangay, the moment they file their certificate of candidacy, they are no longer allowed po na magkampanya. Whereas po sa ating regular national and local elections, the moment they file their certificate of candidacy, October, and then ang kampanya po ay March. So may time pa po sila na gawin ang kanilang mga activities na hindi po matuturing na premature campaigning. Show cause order na naman tayo niya. Yun nga maganda yung tanong ni Cap Dondo na susunod kasi papasok na po tayo kung ano yung mga bawal at hindi bawal. Ang tanong, attorney, nangyayari kasi to eh. At nangyayari talaga to, attorney. Okay? Regardless kung probinsya, papunta sa Maynila o Maynila, papunta sa kapwa syudad sa isang Maynila or barangay, papunta sa isang barangay. Ang tinatawag nating pagtatransfer ng mga botante o bigla ang botante at paglilipat, lalo na ngayon, ako kasi okay ako na hindi na kailangan ng barangay cert. Okay? Okay sa akin yun. I don't know with other barangays kung okay sa kanila yun. Basta sa akin, minsan kasi nakakabwisit, bibigyan mo ng barangay cert, pero alam mong lalabanan ka rin naman. Dahil sa ayaw mo siyang hindi bigyan dahil gagamitin niya yung issue, o hindi ako binigyan ng kapitan ng barangay certificate, pinupolitika ako. So para wala ng politika sa part namin, o ako sa part ko, sige, tama yun, COMELEC na. Ano yung kailangan ng COMELEC? ID ba? Yung mga ganyan. Pero, paano yung mga biglaang nag-transfer mula probinsya ng ganito, lilipat bigla sa isang barangay, tapos doon boboto kasi nandun yung kumakandidato yung kamag-anak na yung kapitan. Tapos nandun yung mga kamag-anak, kinuha yung halos buong barangay doon sa probinsya na yun, nilipat dito sa Maynila. Paano yung ganon? Paano nyo nasasawata yun? I see. Aware po kami na may ganyan talagang kalakaran yung HACOT system. Kaya nga po pinaigting po namin yung mga requirements na dapat po government issued ID lang. Although sa previous registration, pinayagan yung mga barangay certificate. But this time around po, we'll make sure po na kung hindi man na mawala totally, mababawasan po yung issue ng HACOT system. Kasi una po, we will not allow barangay certificate, cedula, company ID, or police clearance bilang requirement po sa pag-apply for voters registration. And take note po, kapag nag-apply po sa ng voters registration po, yan po ay under oath. Pag may mali or kasinungalingan po nakalagay dyan, nakalagay din po doon na pinanumpaan po nila na lahat yan ay totoo. At kapag nalaman po, base sa ebidensya na sila po ay hindi talaga residente ng lugar na yan, maaari po silang makasuhan po ng election offense or even perjury po.
Another thing po, di po ba every quarter, every 3 months po, nagkakaroon po ng tinatawag tayong Election Registration Board na kung saan pinapublish po namin lahat po nagparehistro for 3 months period at binibigyan po namin ng pagkakataon yung mga mag-o-oppose. For example po, alam po ng isang constituent na yan po ay hindi naman talaga taga Mandaluyong, for example po. So maaari po siyang magsabit po sa amin ng kanyang opposition. Papatawag po natin yung botante na ino-oppose at bibigyan po namin ng pagkakataon na mag-explain kung totoo ba talagang siya ay residente ng lugar na yan. Kapag wala po siya maipakita na proof na siya po talaga ay nakatira dyan o wala siyang madalang tao na magsasabi na yan po talaga ay nakatira sa Mandaluyong for the specific period of time, yan po ay tatanggalin po namin sa listahan base po sa magiging decision po ng Election Legislation Board. So, attorney, base sa sinabi mo, kailangan magaling yung mga kumakandidato ngayon o yung mga aspirante, saka yung kailangan bantayan yung talaga na tibubang tiga dun sa barangay na yun, yung Tama taong o kaya within 6 months Yes po, tama na po. tumira siya sa barangay ng 6 months prior do sa election. Yes, tama po. At Okay. saka po, maliban po sa opposition po, no? Kami po, for example, sa Pasig po, may mga tinanggap kami na mga barangay certificate po. And napansin po namin na parang pare-parehas lang yung numero. And then, nag-conduct po kami ng ocular inspection. We found out na demolished na pala yung building na yun. So, pinatawag po namin sila para sabihin na wala po kayong residence ito. At hindi kayo qualified para maging botante ng barangay at lungsod ng Pasig. So something like that. Either mag-apply po kayo for opposition, any interested parties, or the COMELEC mismo, on its own, motu proprio, maaari po namin tanggalin sila sa listahan pag meron po kaming sapat na dahilan or basihan na hindi po siya qualified based on residency. Okay, motu proprio. Yes po. Yun. Ayun po, maraming salamat po, Attorney Boom. Kanina po nabanggit po ni Cap Dondon yung show cause order. Dahil alam naman po natin, nung last po na election, may mga napadalhan po Tama po. ng mga show cause order. At Attorney, curious lang po kami, meron po ba tayong idea kung gaano po karami yung mga nakasuhan po nung nakaraang eleksyon ng premature campaigning and other election offenses? I have no idea as to the number, but nakapost po sa aming website. In fact, may mga press statements po si COMELEC Chairman George Garcia sa mga nasampulan po. Nabinigyan po ng pagkakataon na makasagot po sa show cause order, pero yan po ay insufficient at nirekomenda po para sa filing po ng information as violation po sa ating law against premature campaigning. May mga binigyan po ng show cause order, maayos po nilang nasagot at na-establish na walang basihan para sila isampahan ng kasong premature campaigning or vote buying. So yun po yung mga senaryo. So kaya po kami nag-show cause order para hindi para gipitin ang isang kandidato, para lang mabigyan sila ng pagkakataon na sagutin base sa reklamo. Take note din, isa sa mga nakita ko when I was handling a case, deputized as prosecuting lawyer to conduct preliminary examination. Lahat po ng ebidensya ay screenshot, lahat po ng ebidensya po nila ay pictures. Gusto ko lang po sabihin na while meron po tayong electronic evidence, meron tayong rule for its admissibility. May mga na-dismiss po akong reklamo, hindi dahil walang sapat na dahilan or basihan, kung hindi dahil hindi admissible ang kanilang ebidensya. Dahil pag kayo po ay nag-offer ng mga electronic evidence, dapat i-authenticate nyo to, gumawa po ng affidavit na yan po ay galing sa camera mo, in-screenshot mo, para malaman natin na yung source po talaga na yun ay galing sa isang gadget at hindi po siya tampered or edited. So yun lang po yung gusto ko i-point out. Assuming na magkakaroon po tayo ng ganyan mga show cause order or reklamo against both buying at premature campaigning, dapat po tama at may sapat na basihan para makumbinsi kami sa COMELEC na i-refer siya or i-recommend for filing of election offense. Ayan. Malinaw na malinaw yun, attorney. Ito namang tanong ko po, attorney, one of the hottest issues right now sa COMELEC yung campaign fund donation. Without mentioning, of course, yung mga involved dyan, Okay. magiging stricto ba ang Commission on Elections pagdating sa barangay? Kasi ganun din naman kahit senador o congressman ang tumatakbo, meron silang donated by, ganito, ganyan. Tama po. And of course, the SOSE even becomes, it is even more important now, Tama po. kasi nga po, dito
talo kung nag-overspend ka. Tama po. So, magiging stricto ba ang Commission on Elections with regards to ang mga tarpaulin tsaka mga campaign donations ng mga private individuals or group of people? Well, kami po, pinapaigting po namin yung kampanya sa aming mga common resolution against vote buying, against premature campaigning, and even sa ating SOSE. When they file their certificate of candidacy, nire-remind po namin yung ating mga aspirants na kayo ay magsabit ng SOSE within a certain period of time. May deadline po tayo siniset yan sa ating calendar of activities. At may nag-check at nag-verify po ng propriety or accuracy or validity po ng mga nakalagay yung expenses or even donations. Kasi take note po, malinaw po, for example po yung mainit na issues na sabi ni Kags Butch, no? Yung mga donation from those prohibited entities. Take note po, ang SOSE law is special law. So, hindi mo pwede sabihin na in good faith o hindi mo alam. So, nakalagay sa Omnibus Election Code, bawal pong manghingi or tumanggap ng mga donation from the foreign entities. Bawal pong humingi ng mga donation sa mga contractors or those na may engagement sa government kasi iniwas natin yung conflict of interest. Very express po yan. Wala po yung interpretation. Wala po yung ambiguity. And I believe the message was sent to our Comelec chairman clearly. Kaya nga po ginagawa niya yung mga proseso para ma-ensure po na lahat po na nakalagay po sa ating pinaiiral na election law ay masunod at ma-implement po talaga. Kung kahit sino ka pa, mataas o mababa man ang iyong posisyon. Dahil sa Comelec, lahat po kayo ay mga public officers na accountable sa mga tao. Ayun, maraming salamat. Masyado tayong seryoso ngayong hapon. Alam nyo, pag si Attorney Boom talaga ang nandito, talagang full of information ang naibibigay natin sa mga manonood. Attorney, now na medyo, alam niyo naman yung bayan natin, hindi natin mapagkakaila kahit na kayo po ay sa gobyerno nagtatrabaho, talagang medyo maraming mga spekulasyon, maraming gulo, maraming ganito, ganare. As a public servant yourself, anong pwede niyo sabihin sa taong bayan ngayon na medyo magulo ngayon ang ating gobyerno at magkakaroon na naman po tayo ng eleksyon, malapit-lapit na rin. Actually, Kags Butch, bago po sagutin ni Attorney yan, babanggitin ko din po sana na alam naman po natin itong mga nakaraang linggo, our government has been plagued by a lot of issues dahil napakarami pong problema na kinahaharap po ng gobyerno natin ngayon. Kaya gusto ko rin po idagdag sa tanong po ninyo kay Attorney na kung meron po ba tayong onting words of encouragement din sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay. At hikayatin na rin po siguro natin sila na total ay ilang araw na lamang po, start na po ng registration for voters. Ano po ang mensahe natin para sa kanila, Attorney? Well, bilang isang lingkod bayan at bilang taga-Commission on Elections po, we always encourage our constituents, the Filipino people, especially the youth, to weaponize our right to vote. Para makapili po tayo ng mga leader po ng interes ay para sa bayan, hindi para sa kanilang bulsa. And ako po, I'm very proud po kasi sikat na sikat po ang aming lungsod. Di po ba? Sumikat po yung hashtag good governance. And I think one of the quotable quotes ng aming butihing mayor is pandirihan ang corruption. And ang mga tao ngayon, especially yung mga kabataan, nakikita nila ngayon yung epekto ng corruption. Di ba? Sabi rin sa isang programa, akala nila ang mga tao ay malulunod sa baha. Pero they found out na mas nakakalunod pala yung pagiging gahaman sa pera. And this time around po, sa pagbukas po namin ng voters registration, sana maalala po ng ating mga kababayan yung mga issue na to. Flood control and all other issues po involving corruption na hindi po nila ito makalimutan sa araw na eleksyon at makita po nila yung kahalagahan ng kanilang boto na hindi po to nagkakahalaga ng 500 piso. Dahil ang bawat boto po ninyo would benefit hindi lang po sa present, even sa future generations. Kaya natutuwa po ako ng ating mga kabataan, very proactive, very assertive. Although minsan sumusobra, pero at least ang ating mga kabataan ay pinapatunayan na totoo si Jose Rizal na sila pa rin ang pag-asa ng bayan po.
Kaya let's go out and register and let's vote for the right people in the government service. Tama. Agree 100%. Wala na tayong madadagdag doon. Perfect. Maraming salamat po, Attorney Boom, for guesting muli. And hindi na nga guest you are a special co-host na po ng Sa Barangay Tayo, kagaya ng iba nating mga kaibigan. Any more, Kap, kung meron kayong last message? Oh, well, yung sinabi ni attorney, solve na ako doon. Di ba? Totoo naman yun na ang youth ang dapat yung maging alive lalo. Kung alive sila ngayon, maging alive lalo ang youth. Dahil sa inyo, ako, personally, kaya ako passionate about how I serve the public sa barangay ko ay because inahanda ko po yung barangay doon sa mga taong papalit po sa akin, na katulad ng mga kabataan ngayon. So, kailangan talaga mas maging alive, mas maging active, mas maging mga kabataan para sa kinabukasan ng buong Pilipinas. Maraming salamat, Kap. And of course, maraming salamat po, Attorney Boom. You're always welcome to join us po dito sa ating show. As always, napakarami na naman po naming natutunan po sa inyo. At maraming salamat po at napaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon na makasama kami dito sa Barangay Tayo. Mga kabarangay, maraming salamat din po sa inyo dahil sa inyo pong pagtutok sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ni Kags Butch Serrano at ni Kap Dodon Francisco, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito lang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay